shit up. What is your profession? Hi guys! Good morning and happy Wednesday! Shoutout nga pala po sa mga ka-TVJ legit cadaver cats natin dyan! This is DJK21 and panibagong balita na naman tayo. May nagkakalat na naman na pasaway na kilala nyo naman to, diba? Si Isjapake. Naloko na. Mahilig siya magkalat. And by the way, shoutout kay Utol J. Guevara, kay Boss Chris Ulo, and kay Boss Boy Sardinas, and sa mga ka-TVJ defenders natin dyan, guys. And shoutout na rin po sa TVJ itself, and sa mga cadaver cards natin dyan. And here we go na, guys. Pakinggan natin. Hindi ko lang ma-portrait ngayon kasi medyo alam niyo na. Mahirap na ma-copyright. Alam niyo na. Anyways, pakinggan natin and sagutin natin ang issue niya. Ako po eto, si Kim Chiu na naman po ang target ng mga haters. Oh my God, shoutout sa iyo. Bakit si Kim Chiu naman? Ng It's Showtime at ng ABS-CBN. Meron daw na nabanggit at nanganganib na naman daw na ipatawag ng MTRCB ang It's Showtime. Grabe naman. Nanganganib, hindi ba pwedeng pinatawag lang? Kasi may nasabi lang. Ikaw naman, masyado ka eh. And kasama na rin si Kim Chiu. Meron daw siyang binitawang isang salita na hindi dapat bitawan o national television. Hindi naman nagmura. Pambera ka naman eh. Pati ba naman yan pinapakilaman mo? Di mo na trabaho yan. Trabaho na yan ng MTRCB, ha? Kaya nga nakamonitor ang MTRCB eh. Pero may isang salita daw siya na binanggit na hindi akma sa programa o na noontime show or sa noontime. Tingnan natin kung ano yung binanggit niya na yon. Ito yan. Aba, may accent siya. Sana all my accent, you know. Sana all, di ba? Ordinary. Ayan, pakinggan natin to kung gaano kasyunga tong ano na to, vlogger na to. During the August 2 episode of It's Showtime, matagal na to, pero ngayon nga lang nakita na itong mga haters ng It's Showtime. Oy, grabe ka naman maka-hater sa amin. Hindi ba pwedeng karapatan lang namin mag-react? Kahit sino magulang o tao, Pilipino, kahit ibang lahi nga nagre-react sa reaction eh. Diba? Kahit sinong tao pwede mag-react, ano ba? Hirap eh. Ikaw naman maka-haters ka sa amin. Bakit ikaw? Haters ka rin naman Ako hindi ko masasabing haters ako. I'm a legit reactionist and commentary. Nagko-comment ako ng mga nararapat at hindi naman bias. Ikaw masyado kang bias Naghanap ka ng kaaway. Boom! Bumabalik yan at hinahanapan pa rin talaga ng mga kamalian ang It's Showtime. Hinahanapan ng kamalian, lahat po nagkakamali, hindi lang Showtime. Ha? For your information, pasaway kang vlogger ka. Hindi lang It's Showtime. Okay? Lahat ng istasyon nagkakamali din. Lahat ng noontime show, mapa-nighttime show, mapa-daytime show. Nagkakamali yan. Tao lang yan. Pero wag ka namang exact. Masyado ka eh. Ito yon. Kim was giving her comment to the voice of one of the contestants of Tawag ng Tanghalan. But instead of vibrato, sa halip daw na vibrato ang mabanggit ni Kim Chiu, ang binanggit niya ay vibrator. Sabi na eh. Tingin mo sabi na. Bakit mali naman talaga yung sinabi niya, vibrator? Alam mo sabihin diba? Okay, nandun na tayo, nagkamali siya. O ano ngayon? What's your issue now? O nag-comment ang mga tao. Karapatan ng tao, freedom of speech. They have kids watching that segment of a TV station na may nasabing ganun. O anong problema mo? Lahat kami may freedom of speech, but that doesn't call that we are haters. Nagko-comment lang kami about what's our opinions. Kung ikaw ay isang tao na malawak ang kaisipan, malawak naman kami mag-isip. Grabe ka naman, parang sinabi mo ikaw lang pinakamatalino sa planet Earth, sana all. Boom! Diba?
Naloko na. Grabe ka naman, kabayan ka, tapos ganyan ka makapagsalita sa mga kabayan mo. Hindi mo agad iisipin yung isang ibig sabihin ng vibrator. You see, galing lang po sa isip niyo yan. It's a term. Kahit yung cellphone natin nga, nagba-vibrate. Ibig sabihin, meron siyang Oo, but there's no Tor. Yes, we know that it has a vibrate settings. But yung TOR, may OR ba? Vibrate. Yung sinabi nung isa, Tor, may Tor. Yung dulo. Ikaw naman, my friend. Magsasabi ka na lang, hindi mo pa ayusin. vibrator within the machine. Okay, ang ganda Vibrator within the machine. Walang ganun, oy. ng vibrator ng boses mo. Yun ang nabanggit po ni Kim Chiu. Meron pa daw na isa. Kim also received another criticism when she mentioned the word pek-pek shorts. Sige. It's part of showbiz business to have criticisms within your life. Yan ang lagi mong tatandaan, ha? Kaya ikaw, as a vlogger also, pag nagkaroon ka ng criticism sa mga tao, huwag mo naman bangasin. Kausapin mo, sagutin mo na maayos, ha? Mart quickly connected or corrected by her co-host Jong Hilario, who jokingly said that it would be or should be kwek-kwek shorts. O, di ba? Term. It's a term na ginagamit ng lahat. Alin po ba ang bastos doon sa kwek-kwek shorts? O yan, sinabi mo lang. Ayan, nakakasabi mo lang. Hindi mo naman sinabing pek-pek. Ang sinabi mo ay pek-pek shorts. Ay kahit sino. Di ba? Para nga ikaw naman, my friend, to tell you frankly, no? Hindi mo nga pwedeng ipilit sa lahat ng tao yung sinasabi mo. Kasi there's some people, yes, malawak mag-isip. Paano yung mga makalumang tao na conservative? Nung kapanahon na ng kopong-kopong, wala namang ganyang word na pek-pek short. Ang tawag dyan, maikli na short. Or cycling short. Nakikinig ka ba sa sarili mo? No, alam nila yun eh. Maiksing shorts. Okay? Wala pong kabastusan doon. Matindi no? Matindi yung... Para nga sa'yo. Ang tigas ng kokote mo. Para nga sa'yo, walang ano. Pero, why you're so bothered? Sa mga comment ng mga tao, sila may-ari ng isip nila, you shouldn't do that. Boom! Magkakaroon ka ng maraming kaaway niyan. Aboy malupit. Wow! Ang bihira ka, ang lupit mo. Aboy malupit. Yung mga netizens ngayon, lalo na po yung mga haters na i-showtime talaga. Grabe. Pag sinabing vibrator, yes, isang meaning dyan ay yung ginagamit. Okay. Ng mga mag-asawa. Halimbawa, kailangan Hindi, grabe ka naman, mag-asawa lang gumagamit noon. Pati single din. Pati byuda, pati nga may kabit na ano. Grabe siya, what is this? Naloko na. Grabe ka naman makapag-describe para lang sa mag-asawa. Jowa pa more. vibrator. Anyway, tapos yung isa pa, ang ibig sabihin, ito po ay anything na, or any device na merong, or na vibrating. Katulad ng Lahat naman ng device na may nagva-vibrate. Pero lang sa sinabi ni Kim Chiu, that's a different story. Yung mga electric bell, yun po ay may vibrator. Kahit yung Electric bell, may vibrator. Yung electric bell, it has a mechanism that it vibrates. Yun yung tamang word. Ano ka ba, my friend? Kaya tinutularan. Baka ikaw yata teacher ni Kim. Boom! Kaya ganyan-ganyan din ang sinasabi niya sa mga segments. Naloko na. Parang nagigets ko na eh. yung cellphone natin, syempre, at kahit yung mga buzzer, lahat po yan ay may vibrator. May vibrator. Talaga ba? So, hindi lang ibig sabihin ng vibrator ay yung ginagamit ng magkatipan. Tama ba? Magkatipan ba? Tignan mo, nag-isip ka pa. Nag-isip ka ba at tinanong mo pa yung sarili mo, tama ba? Naloko na. Aboy malupit. Wow! Naloko na. What the heck is wrong with you? Nagsalita ka ng isang word na hindi mo pala alam. Tinanong mo pa sarili mo. Dapat tinanong mo yung audience mo, yung mga nakakaalaw.
Ano ko mo? Magamit ka ng vibrator. Anyway, ito ba ay ginagamit ng mga kababaihan or kalalakihan lang? Hindi tayo masyadong aware dyan. So, Hindi ka masyadong aware. Bakit ka nagko-comment? Bakit ka nagsasalita? Ito sa advice ko sa iyo, bago ka mag-comment, dapat pinag-aaralan mo. Kaya ka sumasabit eh. Ano ba to, pasaway? Pasaway na nila lang pala to eh. Kaya may pagkataklesa ka rin at syunga-syunga, hindi mo pala alam yung word na yan at hindi mo pala alam that it's a thing. At wala, you're unaware. My God. Then you're going to broadcast it on YouTube channel, on SOCMED or any platform. That's wrong. My friend, advice ko lang bago ka magsalita, pag-aralan mo. Kaya ka pala nababalikan ng mga tao. Pambiherang froglet ka pala. Boom! Eh di wow, sana all. Abay, malupit. O diba ang galing? yan nga. Maganda itong sinabi ng isang netizen. Hindi naman sadya yung vibrator. Totoo. Okay, hindi niya sinadya. Ayun nga, hindi niya nga sinadya. Okay? Anong paki namin? Nangyari na eh. It happened. O pinatawag siya sa MTRCB. Anong gagawin namin? There's a certain law. There's a certain law na kailangan sundin within MTRCB. Kasi nakamonitor sila dyan. Para ka namang hindi nanonood sa mga vlogger na pinapakita na sa MTRCB sila. What is this? Eh, nakapunta ka ba doon? Tanong ko lang, na-invite ka ba? Or anti-ano ka talaga? Anti-TV Day, legit cadaver cats ka lang. Kasi lahat na lang, napapansin ko yung mga content mo, parang anti. Anti lahat dito, anti doon, anti dito. O diba? Oh, wow. Nice commentary At wala siyang mali siya doon sa kanyang payag na yan. Pero kung iisipin mo, hindi naman masama yung word na yan. Sa isip lang ng mga tao. Totoo. Ano ka ba? Hindi naman namin sinabing masama yung inisip namin. Nagsabi lang kami ng opinion. Bawal na ba magsalita? Ano kasi Hitler? Onting salita, bang! Ganon? Wawa, only in planet Earth kung ganon kayo. Sa isip lang talaga. Sabi niya dito, kahit daw yung cellphone ay may vibrator. Kaya nag-vibrate ang ating mga phones, diba? Yun. Imbis na bantay ng bantay ang MTRCB, bakit di sila mag-campaign para sa mga magulang na gabayan ang mga... Alam mo, mayroon ng paalalang MTRCB ha. Kung nakikita mo bago magsimula ang isang commercial or isang segment, patnubay ng magulang ay kailangan. MTRCB nandun ha. Next time, learn how to watch TV ha. Napaghahalataan kang hindi marunong. Boom! Naloko na. Diba? Minsan, ibang channel pa, naglalagay pa ng kung ano-ano. Alam mo, gusto mo gusto mo marinig? Pasaway kang vlogger ka, hindi. Parang halatang hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo or hindi mo napag-aralan. Kasi kaibigan, babalikan ka niyan. Kaya ka pala binabalikan ng mga vloggers na iba na pasaway ka rin. Katulad nito, ito bago magsimula ang isang segment or channel, di ba? Usually, ito pakinggan mo to. Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ano? Anong masasabi mo doon? Ako pa yung nagsisinungaling? Ganon? Naloko na. kabataan. Okay? Yun dapat ang kanilang pinaka-campaign. At yun nga, yung sinasabi ko dati na, etong MTRCB, sana, nagmo-monitor sila. Ano ka ba? Nagmo-monitor ang MTRCB kaya nga pinapataw. Ay! Diyos mio, di garapon, my friend. Kailan ka ba pinanganak at hindi mo alam na nakamonitor ang MTRCB? Ang dami kaya nilang screen doon at may mga taong naka-assign doon kada channel. Nanonood ka ba talaga? Boom! Sa edad mong yan. Sa edad mong yan. Hindi mo pa alam. Wow, wow, sana all talaga. Makapag-advise ka pa, mas marunong ka pa sa MTRCB, Mga live shows, nakatutok. Okay? Nakatutok nga. At kung merong may paglabag dyan, agad-agad, at least makikita. Makikita right away. Makikita agad-agad. At pwedeng mapigilan. Paano mo
mapipigilan? Nasa kalagitnaan ng showtime. Nasa kalagitnaan sila ng show. Nakikinig ka ba sa sarili mo? You cannot do that. Na umaandar ang isang segment tapos sabihin, ay tigil yan, patayin yan, wow! Ano ka, katulad sa tape? Na gustong ipatigil yung nangyayaring nung nakarang issue, yung ganon. Yung sabihin, itigil niyo yung pagla-live na yan, walang live. Parang ganon. Wow! Napaghahalataan ka na, my friend. Anyway, pag live, hindi na yung babawi. Pero yun nga, ulit-ulitin ko, wala pong problema sa sinabi ni Kim Chiu. Wala nga ang problema. Ikaw ay itong may problema na gumagawa lang ng issue. Ang sinabi lang namin doon, nagko-comment kami, na mali sa pandinig ng Pilipino. Pinatawag siya ng MTRCB. Anong say mo doon? Bakit matatanggal na ba siya agad sa trabaho? Diba? Isip-isip din pag may time. At lalong walang problema doon sa Pekpek Shorts na sinabi niya rin. Kita mo, inulit mo pa. Yan po ay nasa isip nilang. Huwag pong masyadong laliman yung inyong imahinasyon. Alam mo, pag hindi ka malalim mag-isip, if you're not a great thinker, how can you solution things out? Kung ganyan lang kababaw ka pala mag-isip. Nag-iisip tuloy ako paano ka naging YouTuber. Boom! Paano ka naging vlogger? Hindi naman sa nanlalait ha. Hindi ako sa nanlalait ha. Pero, hindi pwedeng, eto lang nakikita mo sa tungki ng ilong mo. You need to see the big picture. Okay? Huwag tayo maging selfish at makasarili. Kasi maraming nanonood, maraming tao. It's not kids, it's around the world. It's planet Earth itself. A lot of people. May translation pa yan. Naka-auto translation pa yan sa English. Take note. At sa iba-ibang lengguwahe na I don't know what kind of languages. Do you think people will get it? Yung iba pagtatawanan kayo. Yung iba magagalit, sabi ang bastos naman, di ba? Which is it's very normal for human to act, to interact in that kind of narinig nila or mag-reaction sila sa ganun, di ba? Hindi naman bias and it's not hater. Di ba pwede nagsabi lang opinion na ano ba yan, bastos naman, di ba? Kahit naman ako, sabihin mo yun sa akin, ako lap trip. Paano yung iba na conservative? Ayaw mo ba sagutin yon? Dahil hindi yan healthy. Diba? Anyways guys, maraming salamat po. This is DJK21. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And shout out again sa lahat ng mga ka-TVJ legit Dabber Cats! Ordinary. Happy Wednesday by the way. Love you guys. And shout out po sa mga ka-defenders natin dyan na taga-TVJ din. By the way guys, please don't forget to comment down below. And see you guys. Love. Mwah. Have a blessed Wednesday. Shit,